Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Priscilla Cornares Ribato, ang inyong tagapagtalakay sa araw na ito. Ngayong araw pong ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa ang pagtuturo na batay sa mga simulain. Kapag sinabi po nating simulain, ito po ay mga batayang katotohanan na pinaniniwalaan nating totoo. O di kaya pwede natin itong matawag na bilang prinsipyo. Hindi ba't marami tayong naririnig o di kaya ay bilang mga guro sa mga hinaharap ay hinahangad natin o mayroon tayong mga prinsipyo na hinahangad nating matupad. Kunwari ako, bilang magiging guro, ang magiging prinsipyo ko siguro ay dapat matuto ang mga bata na hindi lamang ako kamkam ng mga sweldo ng galing sa gobyerno, kundi higit sa lahat gusto kong matuto ang mga bata sa mga leksyon na aking ituturo. Yun ay prinsipyo. Yun ay iyong paniniwala. Hindi ba't ikaw, mayroon ka bang prinsipyo bilang isang guro na nais nating matupad kung tayo man ay magiging guro sa hinaharap? Yun ang tinatawag na simulain. Hindi ka pa man nagiging guro pero mayroon ka ng tinatayo ang katotohanan. Yun ay tinatawag nating simulain o prinsipyo na pinaniniwalaan nating totoo. Isang guro, mahalagang matutunan natin o maunawaan. Una, kailan dapat gamitin ang isang teknik? Kailan ba dapat gamitin ang isang teknik? Hindi maaring araw-araw na lang ay palagi natin ginagamit ang teknik na iyon. Kunwari, teknik kong magpalaro ng roleplay, ganon. O di kaya magpa-report o magpaulat sa aking mga mag-aaral. Hindi maaaring araw-araw ganun na lamang ang daloy ng aking klase. Kailangan nating matutuhan kung kailan dapat o angkop gamitin ang isang teknik sa ating pagtuturo, sapagkat ang mga bata ay nayayamot rin o di kaya nababagot kung paulit-ulit na lamang na proseso ang ating ginagamit o paulit-ulit na teknik na lamang ang ating ginagamit. Pangalawa ay, kanino ito nararapat gamitin? Ang teknik ay depende sa mga bata o sa mga estudyante na ating tinuturuan. Kunwari, ang teknik ko nga ay sabihin natin na roleplay. Paano kung kung hindi sila interesado doon? Di kaya kung ako ay natuturo sa espesyal na seksyon kung saan mayroong pilay, mayroong hindi nakakalakal, mayroong hindi nakakarinig. Ibig sabihin, hindi applicable o hindi angkop gamitin ang teknik na iyon, sapagkat hindi iyon nasa kanilang capability o di kaya nasa kanilang kapabilidad, sapagkat dapat nating malaman kung kanino ito nararapat gamitin. Hindi sa lahat ng bata ay magagamit natin ang ating teknik. Hindi ba? Tama ba? Tama. So, pangatlo, paano ito ay angkop sa klase? Mahalagang malaman rin natin kung paano ito ay angkop sa klase. Hindi sa palagi na lang, kumbaga, kunwari, meron tayong plenanong teknik o di kaya gagawin o activity sa araw na ito. Ngunit pagkapasok natin sa classroom ay nakikita natin na yung mga bata ay pagod na pagod, di kaya wala sila sa mood. Gagawin mo pa ba yun? Kung saan mahihirapan sila, kung saan hindi nila may enjoy yung gawain na yun. So, kailangan nating maramdaman o pakiramdaman yung ating mga estudyante kung paano natin i-angkop sa klase. Hindi ibig sabihin na pinagplanuhan natin o di kaya pinaghandaan natin ay ipipilit nating i-insert o i-angkop sa klase. Kailangan rin nating mabatid ang nararamdaman ng ating mga estudyante, hindi ba? Pang-apat, paano tayain ang kabisahan nito? O malalaman natin kung tatayahin natin ang kabisahan ng isang teknik. Paano natin tatayahin? Tatanungin natin o di kaya makikita rin naman natin sa ating mga estudyante kung talagang may kabisahan nga ang ating ginagamit na teknik. Sapagkat kung hindi mabisa ang teknik na yun ay huwag natin gamitin. Pero kung mabisa ay maaari pa rin nating gamitin sa hinaharap, ngunit hindi naman araw-araw. Kasi kung araw-araw ay mawawalan rin ang kabisahan niyon, sapagkat mababagot na sila. Hindi na yun bago para sa kanila o hindi na yun nakakagayak para sa kanila kung paulit-ulit na lamang. Sunod,
Meron tayong 12 simulain ayon kay Brown na isinulat niya noong 1904. Una ay ang simulaing kognitibo. Pag sinabi nating kognitibo, ito ay may kaugnayan sa mga tungkuling mental o intelektual. Una ay ang tinatawag nating automatisil. Sabay-sabay nating bigkasin. Automatisil. Pag sinabi nating automatisil, ito ay nakasalalay sa sistematiko at limitadong pagkontrol ng ilang anyo ng wika upang matagumpay itong maiturot tungo sa otomatikong pagpaproseso ng di mabilang na anyo ng wika. Ibig sabihin ng automatisil ay nagsimula sa salitang otomatiko. Pag sinabing automatisil, ang mga bata ay natututo sa wika nang hindi nila namamalayan. Natututuhan ng mga bata ang kanilang unang wika nang walang kamalayan o di binibigyang pansin ang anyo ng wikang sinasalita. Sa pamamagitan ng mga input na naririnig at pagsubok sa mga ito, lumalabas sa natututuhan nila na ang wika na hindi iniisip ang anyo nito. Hindi ba't ang ating unang wika ay hindi naman natin masyadong pinag-aralan? Wala naman tayong librong binuklat para matuto tayo sa waray. Ngunit iyon nga ay tinatawag na automatisil, kung saan automatikong natutuhan natin ang wika dahil sa paggamit, dahil sa naririnig natin sa ating mga magulang, sa ating komunidad, hindi dahil sa ating pag-aaral sa libro o hindi dahil sa paaralan, diba? Hindi dahil sa paaralan, kundi una nating natutuhan ang ating unang wika sa ating bahay o sa ating tahanan. Ito ay tinatawag na automatisil, kung saan ang mga guro ay hindi dinidikta na dapat ito ang tag-alog ng sapatos, kundi otomatikong natutuhan na lamang ng mga bata. Tama? Tandaan na ang automatisil ay tumutukoy sa otomatikong pagkatuto ng mga bata sa wika na hindi inaaral o kaya hindi masyadong binibigyang pansin. Ito ay otomatikong natututuhan na lamang nila. Sunod, ang binibigyang halaga ng simulaing ito ay una, natural o di namamalayang pagkatuto ng wika sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit nito. Dahil nga sa ating nabanggit kanina, di ba? Natural o hindi namamalayang pagkatuto ng wika dahil sa pamamagitan ng makabuluhang paggamit nito. Natutuhan na lamang ng mga bata ang wika dahil sa makabuluhang paggamit nito. Kumbaga, application, hindi ba? Kung saan natututuhan na lamang ng mga bata ang wika dahil sa paggamit ng guro, dahil sa kanilang naririnig at hindi dahil sa pag-aaral. Pangalawa, mabisa at mabilis na paglayo sa focus na ang sentro ay ang layunin sa paggamit ng wika. Yun nga, ang layunin ay paggamit ng wika at hindi maging kabisado o maging eksperto sa wika kung saan alam natin ang puno ng salitang ito, kundi malaya o kumbaga magamit talaga sa pakikipagtalastasan. Pangatlo ay epektibo at mabisang pagkontrol ng ilang aspekto ng wika patungo sa walang limit o otomatiko. Yun nga, kumbaga hindi natin sasabihin sa mga bata mali yan, ganyan yan, ganito, kundi matutuhan nila ang wika sa pamamagitan ng paggamit nito. Pang-apat, naiiwasan ang pagsusuri ng maliliit na detalye. So, ang focus o binibigyang halaga ng simulaing ito ay maiwasan ang pagsusuri ng mga maliliit na detalye. Kumbaga, hindi pinagtutuunan ng pansin ng isang guro ang kanilang pagkakamali o ang mga kaunting bagay na kanilang pagkukulang sa pagsasalita, kundi ang pinupukusan ng simulaing ito ay matutuhan nila ang wika at magamit ito sa kanilang pakikipagtalastasan. Implikasyong pang-classroom naman o ang implikasyon sa loob ng klase. Una, maaring makahadlang sa katatasan ng pagsasalita ng mga mag-aaral ang labis na pagtuon sa aspektong struktural ng klase. Yun nga, kung ang guro ay masyadong istrikto sa pananalita ng mga mag-aaral ay mahadlangan ang katatasan ng kanilang pagsasalita, sapagkat kung palagi mong sinisita ang bata, hindi ba't mahihiya na lamang silang magsalita? Kailangan hayaan natin silang
ipahayag ang kanilang saloobin gamit ang wika na ating gustong ituro. Pangalawa, ang mga aralin ay dapat nakatuon sa gamit ng wika. Yun nga, na ang ating mga aralin ay dapat nakatuon sa paggamit ng wika at hindi taliwas sa ating itinuturong wika. Di ba? Palagi nating sinasabi, kung Filipino ang ating ginagamit o leksyon, ay kailangang Filipino rin ang ating ginagamit na salita. Sa parehong paraan na kapag Ingles na subject ang ating o asignatura ang ating inaaral, ay Ingles rin ang ating ginagamit na wika. Yun rin sa Filipino. Kung Filipino ang ating itinuturong asignatura, ay dapat sanayin natin silang magsalita sa Tagalog o sa Filipino. Pangatlo, kailangang matyaga ang guro habang unti-unti niyang sinasanay ang mga mag-aral na maging matatas sa pagsasalita. Yun nga, kailangan ang guro ay matyaga talaga na hindi masyadong masita, kundi paulit-ulit na nagtuturo sa mga mag-aaral na hindi sabihin, ma'am, ano yung Tagalog ng ganito? Sabi, itinuro ko na yan, paulit-ulit na lang. Hindi dapat ganun ang guro. Kailangan ang guro ay matyaga sa pagtuturo na unti-unti niyang sinasanay ang mga mag-aral. Hindi ko naman sinasabing hindi sitahin. O di kaya, kailangan lang ay maging malumanay sa pagtutuwid sa mga bata. Kung hindi tama ang kanilang winiwika o sinasabing mga salita, ay ituwid rin natin sa pamamagitan ng malumanay o sa napakamabait na paraan. Hindi yung magagalit tayo agad sapagkat hindi sila nakakaunawa. Kailangan nating maturuan ang ating mga estudyante sa pamamagitan ng matyaga o masyadong mapagpasensyang paraan. Pangalawa, makabuluhang pagkatuto. Isinasaad na ang makabuluhang pagkatuto ay nagbubunga ng higit na pangmatagalan kaysa sa pagsasaulo lamang. Hindi ba't kung lubos nating nauunawaan ang isang leksyon o ang isang bagay, ay higit natin itong nagagamit o kaya ay matagal itong nasa ating isipan kaysa isinasaulo lamang. Ito ay ayon sa aking karanasan na ako talaga ay hindi ako mahilig magsaulo ng mga bagay. Alam yun ng aking mga kaklase kung nagkakaroon nga ng recitation o di kaya ng biglaang pag-recite, ay hindi nila ako nakikitang nagme-memorize o nagsasaulo ng mga nasa leksyon ng word by word kasi hindi ko ayon personalidad at hindi ko talaga yun kaya sapagkat kung isinasaulo ko lamang ay madali ko talagang makalimutan. Kung nadadala ako ng kaba ay nawawala na yun sa aking isipan. Kailangan ay maunawaan ko ang konsepto upang maipaliwanag ko sa aking sariling salita o sa aking sariling pananaw lamang. Yun ay ang makabuluhang pagkatuto na kailangang maunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng wika o ang kabisahan nito upang higit nilang pagtuunan ito ng pansin kaysa pagsasaulo lamang. Kunwari, kung ating itinuturong wika, kailangan nilang matutuhan na ang kahalagahan nito kaysa isinasaulo lamang nila ang mga termino sapagkat madali nila itong makakalimutan. Kailangan bilang mga guro ay mailahad natin ang kalagahan ng wika na ating itinuturo. Implikasyon sa pang-classroom. Una, puhunanin ang kahalagahang makabuluhang pagkatuto. Higit sa lahat, kailangan nating ang makabuluhang pagkatuto. Ibig sabihin, ito ay makabuluhan. Paano ba nila ito magagamit sa kanilang buhay, sa kanilang pakikipagtalastasan, sa kanilang mga magulang, sa komunidad? Yun ang makabuluhang pagkatuto. Makabuluhan ang pagkatuto kung ito ay nagagamit sa karanasan. Pangalawa, sikaping may ugnay ang bagong paksa sa dating alam ng mag-aaral. Yun nga, para hindi mahirapan ang ating mga mag-aaral o kaya hindi sila mawindang. So, ang hirap naman ng leksyon na ito, ang hirap naman ng paksang ito. Kailangan may ugnay ito sa kanilang dating alam para hindi sila mahirapan. Kumbaga, magkakaroon na lamang ng pag-recall, diba, ng mga paksa. Diba, kailangan sabihin natin, naalala nyo ba ng mga bata kayo, ganito kayo? Naalala nyo ba na ganito ang inyong ginagawa? Iyon ay pag-uugnay
ng dating paksa o ng dating nilang kaalaman sa bagong paksa upang hindi sila mahirapan o hindi maging masyadong bago ang paksa para sa kanila. Pangatlo ay iwasan ang maaring negatibong bunga ng rote learning. Sunod naman ay pangatlo, ang pag-asam ng gantimpala. Ang simulaing ito ay napakahalaga sapagkat ito ay nagpapahayag sa tulong ng operant conditioning. Isinasaad nito na ang bawat tao ay nagaganyak na kumilos sa pag-asang may matatamong gantimpala. Yon ang personalidad ng mga bata, ng mga mag-aaral, kahit ng mga nasa sekundarya na o ng nasa mga kolehiyo, sapagkat nagaganyak ang mga bata na kumilos kung mayroong gantimpala silang matatanggap. Halimbawa, kung kayo ay makakuha ng ganitong puntos, kayo ay bibigyan ko ng bag. Wow, ang bongga naman ng teacher na to. Bang talagang ibibigay. O di kaya, meron kayong tsokolate. Hindi ba, meron na ba kami nakita sa Facebook? Talagang nakakaganyak ang kanyang pagtuturo. Sapagkat, hindi ko mawari na ang rami niyang pera ng isang guro. Hindi naman ganun karami ang pera ng isang guro kung saan araw-araw pag nagtuturo siya mayroong Jollibee, mayroong pakain. Yun ang tinatawag na operant conditioning. Nagaganyak ang mga bata na matuto o di kaya makinig sa leksyon kung ang guro ay may ibibigay na gantimpala. Implikasyong pang-classroom, maglaan ng hayagang papuri. Ito ay mahalaga kung saan, kung nakikita mo naman na ang bata o ang mga estudyante ay aktibo sa klase, kailangan natin silang papurihan. Kasi magaling, tama, ganyan. Hindi kapag magbahagi sa klase sabihin, sige, salamat. Ganun lang. Kailangan, kahit anuman ang kanilang partisipasyon o pagiging aktibo sa klase, kailangan ay hayagan natin silang pinupuri. Ang galing naman, binibining rebato, ganon. Ganon ang gusto kong marinig. O, diba? Ako naman na si binibining rebato ay gaganahan akong magbahagi sa klase sa susunod pa ng mga pagkakataon. Pangalawa, himukin na bigyang suporta ang bawat isa sa gawain. Ganun nga na kailangan bigyan natin ng suporta ang ating mga estudyante sa paggawa ng mga gawain. Kaya nyo yan, huwag kayong matakot. Kahit anong sagot, kunwari, kung ako ay magpa-recitation, sige, kahit anong sagot, tatanggapin ko yan, walang mali. Diba? Hindi sila matatakot. Pero kung sasabihin ko, sino ang hindi nag-aral? Tsak, nababagsak sa araw na ito. Diba? Nakakatakot iyon. Kailangan nating himukin o bigyan ng suporta ang bawat isa. Pangatlo ay magbigay ng kaukulang feedback. Yun nga, na hindi lamang palaging papuri o di kaya palaging magbigay ng feedback. Hindi ba't napapansin natin si Binibining Michelle Acala ay ganoon magturo na pagkatapos ng pag-uulat ay meron siyang feedback kung saan sinasabi niya, maganda ang inyong presentasyon, ganito. Ngunit sa ganitong aspeto naman ay kailangan nyo pang pag-igihan. Yun ay tinatawag na feedback. Specificong feedback. Magandang yung presentasyon, ngunit kung nasa harap na kayo ay huwag kayong magtawanan sapagkat iyon ay nababawasan ang kaseryosohan ng inyong pagtatalakay. Yun ang sinasabing feedback. Una muna, maganda. Huwag nating unahin yung pangit sapagkat madidismaya na sila agad. Kailangan unahin yung maganda para ganahan. Tapos, kaunting feedback na hindi gaano kaganda at tapusin sa maganda. Sabihin natin, ito ay nakuha ko kay Binibining Acala. Sinabi niya noong nagtalakay nung una, 'di ba? Maganda sa mata yung presentasyon ninyo. Para sa akin, kailangan niyo pang pag-igihan sa ganitong aspeto. Ngunit generally maganda ang inyong pagtatalakay, naunawaan ng inyong mga kaklase. Iyon ay maganda at kaukulang feedback na kinakailangan ng isang estudyante o ng mga mag-aral. Pang-apat ay magpakita ng kasiglahan sa pagkaklase. Yun nga, kung ang guro ay magtuturo na class, ganito ang gagawin natin. So, ito nga, wag ganyan. Sapagkat hindi may himok ang ating mga mag-aaral na
makinig sa ating pagkaklase kung wala tayong gana, kung na parang hindi tayo kumain sa agahan. Kailangan masigla tayong nagtuturo na para bang palaging first time. Yun nga, isipin natin na palagi tayong sumisweldo araw-araw para ganahan tayo. Ibig kong sabihin ay kailangan makita ng ating mga mag-aaral na tayo ay masayang nagtuturo, na nakakaganyak ang ating ginagawa. Pang-apat ay pansariling pagganyak. Ito ay nagsasabi na ang pinakamabisang gantimpala ay ang pagganyak na bukal sa sarili. Ginagawa ng mga mag-aaral ang gawain dahil ito ay kawili-wili, mahalaga o di kaya'y mapanghamon na hindi dahil sa anumang gantimpala. Ito naman ay salungat sa ating tinalakay kanina na tungkol sa conditioning sa mga bata. Ito naman ay tungkol sa pagganyak sa kanilang mga sarili. Kumbaga, sila ay nagaganyak dahil gusto nila. At hindi natin iyon control. Iyon ay nasa mga estudyante lamang. Ang tangi nating magagawa ay gawin nating kawili-wili ang mga gawain upang sila mismo ay maganyak na sumali sa ating klase. Panglima ay strategic investment. Ito ay tumutukoy na nakasalalay sa puhonang inilaan ng mga mag-aaral kaya ng oras, pagsisikap at atensyong wika sa pamamagitan ng mga pansariling estratehiya na matutuhan ang target na wika. Yun nga, ang strategic investment ay tumutukoy sa puhunan. Pag sinabiting investment, ito ay tumutukoy sa puhunan o inilaang oras o pagsisikap, atensyong wika na inilaan ng mga mag-aaral. Sinasabi pa nga na ang mga paraan na ginagamit ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng wika ay kasing halaga rin ng mga paraan na ginagamit ng guro, kung saan ito ay tumutukoy na hindi lamang ang guro ang pinagmumulan ng mga impormasyon o ng estratehiya upang matuto ang mga bata sa pag-aaral ng wika. Ito rin ay tumutukoy na mahalaga rin ang ginagampanan ng mga mag-aaral upang sila mismo ay matuto ng wika, kaya ng kanilang oras na inilalaan sa pag-aaral nito. Katulad na lamang kung gusto kong matuto ng Filipino ay nanonood ako ng Maria Clara at Ibarra. Yun nga, diba? Kung saan maririnig ko talaga yung mga malalalim na Filipino o malalalim na Tagalog na ngayon ay hindi ko na naririnig. Yun ay strategic investment. Yun ay halimbawa ng strategic investment sapagkat ako ay naglalaan ng oras upang manood, upang makakuha ng mga impormasyon o binibigyan ko ng atensyon ang lahat ng mga sinasabi ng aking guro sa harap upang higit kong matutuhan ang wika na kanyang itinuturo. So, ang mga simulaing pandamdamin ay focus ay ang emosyon ng tao. Language ego. Habang natutuhang gamitin ng tao ang wikang pinag-aaralan, nagkakaroon din siya ng bagong paraan ng pag-iisip, pakiramdam at pagkilos na katulad ng taong nagsasalita ng target sa wika. Ito ay language ego na nagkakaroon na kapag tayo ay natutuhan ang mga wika na ating inaaral. Nagkakaroon din tayo ng bagong paraan ng pag-iisip, pakiramdam at pagkilos na katulad ng taong nagsasalita ng target ng wika. Hindi ba? Tama naman yun. Kapag naririnig natin ng ating guro na nagsasalita ng ganitong wika, kumbaga, nakukuha rin natin kung paano siya magsalita, kung paano siya mag-isip, sapagkat ang wika ay implikasyon rin o nagre-reflect rin ng pagkatao. Implikasyon sa classroom. Lahat ng mag-aaral ng wika ay dapat pakitunguhan ng may pagmamahal at kalinga. Yun nga ay kung gusto natin na talagang matuto ang ating mga mag-aaral, kailangan pakitunguhan natin sila ng may pagmamahal at kalinga. Ang teknik na ginagamit sa pagtuturo ay may sapat na hamon, ngunit hindi naman napakahirap. Yun nga, ay kung masyado namang malali, ay hindi iyon challenging o hindi iyon mapanghamon para sa kanila, ay wala naman silang gana. Pero kung masyado namang mahirap, ay mas lalong walang gana. Sapagkat, anong gagawin namin yan? Hindi naman namin yan alam. Kailangan sapat lang na mapanghamon at hindi masyadong mahirap o hindi naman ay masyadong madali. Implikasyon sa classroom. Sino ang tatawagin sa pagkaklase? Kailangan alam ng guro kung sino ang tatawagin sa klase.
Sino ba ang angkop na makakasagot ng tanong na ito? Sino ang hihingan ng impormasyon? Kailangan alam rin natin kung sino ang ating hihingan ng impormasyon. Kailangan iwawasto ang mga pagkakamali. Yun nga, bilang guro, hindi naman palaging tayo ay maingat sa ating pagtuturo. Kailangan rin nating iwasto ang kanilang mga pagkakamali. Sapagkat kung hindi natin sila iwawasto, ay paano sila matututo? Hindi ba kung hahayaan lang natin sila sa mali, ay hindi nila malalaman ang katotohanan o hindi sila maitutuwid. Kailangan rin natin iwasto ang kanilang pagkakamali, ngunit sa malumanay at hindi nagpapahiya. Hindi ba? Maaari naman natin silang iwasto na hindi natin tinatapakan ang kanilang pagkatao. Maaari naman iyon, hindi ba? Paano ipapaliwanag ang isang bagay? Kailangan rin nating maipaliwanag ng wasto ang mga bagay-bagay sa ating mga mag-aaral o sa ating mga estudyante, sapagkat tayo bilang huwaran na nagbibigay ng impormasyon, kailangan tama ang ating ibinabahagi, sapagkat ang ating mga mag-aaral ay nakikinig sa atin at maaaring iyon ay makaapekto sa kanilang ibabahaging impormasyon rin sa iba. Paano ang pagpaplano ng mga gawain? Kailangan rin nating pinagpaplanuhan ang gawain, sapagkat kung palaging on the spot ay maaaring hindi natin talagang maibigay yung ating pinakamainam na pagtuturo sa ating mga bata. Mas mainam nang magplano upang higit na maunawaan ng ating mga mag-aaral. Sino ang pagsasamahin sa isang pangkat? Ito ay mahalaga. Excuse me. Ito ay mahalaga na matutuhan ng isang guro kung sino ang pagsasamahin sa isang pangkat. Hindi ba't palaging rumbled sa sekundarya ay napapansin kong palaging mayroon ng pinagpapangkat ang aming guro at hindi kami malayang nagpapangkatan, sapagkat iyon nga ay estratehiya. Kung ang isang proyekto o ang isang gawain ay medyo mapanghamon o medyo mahirap, alam naman ng guro na hindi lahat ng mga mag-aaral ay may pare-parehong level ng pagkatuto, kung saan ang lahat ay matalino. Hindi naman ganoon. Iba-iba ang level ng pagkatuto. O mayroon nga tayong tinatawag na multi-intelligence, kung saan magaling sa libro ay hindi naman palaging magaling sa pagsasayaw, o ang magaling kumanta ay hindi naman palaging magaling sa pagsasalita. Yun nga ay dapat equal ang pagkakabahabahagi sa pangkatan, kung saan hindi palaging pagsasamahin ang lahat ng matatalino at pagsasamahin naman yung medyo hindi nakakahabol sa klase. Kailangan halo ang matalino o ang madaling matuto at tsaka yung medyo hindi nakakakuha agad ng impormasyon. Wala kong sinasabing walang bobo ha, walang bobo. Mayroon lamang na hindi agad nakakakuha ng impormasyon. Paano ka magiging matatag sa iyong mga mag-aaral? Kailangang ipakita natin na tayo ay matatag o di kaya confident tayo sa ating pagtuturo, na alam natin ang ating itinuturo, sapagkat kung nakikita nila hindi naman tayo sigurado, paano sila maniniwala sa atin? Pangpito ay ang pagtitiwala sa sarili. Kaya ko ito. May tiwala ang mga mag-aaral sa kanyang sariling kakayahan at naniniwala siyang mapagtatagumpayan niya ang anumang gawain. Ito naman ay nasa loob ng ating mga mag-aaral at hindi natin ito kontrol ang kanilang pagtitiwala sa kanilang sarili. Ngunit tayo ay makatutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kapanatagan ng loob sa kanila, na kung sila ay nagbabahagi sa klase ay kailangan natin silang i-encourage. Sabihin natin sila ng mga papuri na, kaya mo yan, alam kong kaya mo yan, madali lang yan. Diba? Ganyan, hindi sabihin natin, ano na, ang tagal mo namang sumagot, wala ka nang maisip, ganyan. Kailangan natin silang palaging hihimukin sa pag-aaral. Magsimula sa madali patungo sa may hirap na gawain. Mahalaga rin na wag natin silang pahirapan masyado. Kung saan magsimula muna tayo sa madali patungo sa may hirap na gawain.
Pangwalo ay pakikipagsapalaran. Matagumpay na matutuhan ang wika sa mamamagitan ng pakikipagsapalaran para lamang maipahayag at maipaliwanag ang sarili sa target na wika. Mahalaga ng mga estudyante ay matuto sa pakikipagsapalaran sa paggamit ng wika. Hindi ba kailangan natin silang turuan na hindi lamang palaging nasa kanilang comfort zone o nasa komportableng lugar. Kailangan na rin nilang matutuhang makipagsapalaran na gamitin ang mga salita o gamitin ang wika ng wasto, na hindi palagi, ayoko ma'am, natatakot ako, ganito. Kailangan natin silang himukin na makipagsapalaran. Una, lumikha ng isang kaligiran na gaganyak sa kanila na subuking masalita ang wika. Yun nga ay kung magre-recitation tayo, hindi ba na sila nabibigla, doon natin makikita kung sino ba ang handang makipagsapalaran at kung sino ba yung nananatili lamang sa kanilang komportableng lugar. Pangalawa ay maglaan ng mga teknik na hamon sa kanilang kakayahan. Kailangan ng ang isang guro ay madiskarte o di kaya resourceful sa pag-iisip ng mga teknik na hamon sa kanilang kakayahan. Pangatlo, ipaliwanag na ang pagkikipagsapalaran ay hindi tumutukoy sa walang habas na paggamit ng wika. Hindi ibig sabihin ng pagkikipagsapalaran ay kahit ano na lang ang iyong sinasabi. Mema sabi lang, hindi ganun ang pagkikipagsapalaran. Ang pagkikipagsapalaran ay, di ba, kumbaga, natutuhan mo or narinig mo sa iyong guro, tapos agad mong gagamitin. Yun ay hindi mo pa masyadong kabisado sapagkat naririnig mo pa lang naman. Yun ay pakikipagsapalaran. Pang-apat, purihin ang anumang makabuluhang pagtatangka ng mga mag-aaral. Yun nga, na kung nakikita natin silang sumusubok, ay i-appreciate din natin iyon o purihin natin ang kanilang mga ginagawang hakbang at huwag maliitin yung, kumbaga, yung isa na mahina, hindi kaya mahinang matuto, nahuhuli sa klase, ay nakikita natin sinusubukan niya. Ngunit hindi pa rin niya kalibel yung mga ibang kaklase niya sa pag-aaral. Huwag nating maliitin yung achievement na yun sapagkat mahalaga para sa isang bata na sila ay recognize o sila ay kinikilala upang maganyak pa sila. Pang-siyam ay ugnayang wika at kultura. Sino mang nagtuturo ng wika, kasabay nito ang isang sistema ng kultura at kaugalian, pagpapahalaga, paraan ng pag-iisip, pagkilos at pagdama ng mga taong gumagamit ng target na wika. Yun nga, ay kapag nag-aaral tayo ng wika, ay nag-aaral rin tayo ng kultura. Kaya dapat tayong maging maingat kung mayroon man tayong mga mag-aaral na iba ang kanilang kultura, ay huwag nating ipilit ang ating alam o ang ating kultura sa kanila. Kumbaga, huwag natin silang i-discriminate sa kung ano ang meron nilang kultura. Implikasyong pang-classroom. Una, talakayin ang pagkakaiba ng mga kultura at bigyang diin ang kaisipan na walang kultura na mas higit kaysa isa. Ito nga ang aking sinasabi sa kanina, di ba, na walang kultura na mas higit kaysa isa. Kailangan bilang isang guro tayo ay huwaran ng pagpapakita ng tamang gawi. Na kung kunwari yung isa ay aita, ang kanyang pananamit ay ganyan, kakaiba sa atin. Huwag nating ipilit yung kultura natin sa kanya na, ano ba yan, magdamit ka naman ng maayos. Huwag mo namang dalhin yan dito. Yun ay bahagi ng kanilang kultura at hindi masigit ang ating kultura. Kaya kailangan nating maunawaan o kailangan nating ipakita sa ating mga mag-aral na taratuhin natin ng maganda yung may kakaibang kultura sapagkat kung ano ang kanilang nakikita sa atin ay ganun rin ang kanilang gagawin sa kanila kapwa kaklase. Implikasyong pang-classroom. Pangalawa, ituro ang mga konetasyong pangkultura ng wika. Pangatlo, talakayin ang kaugnayan ng wika at kultura. Pang-apat, iwaksi ang mga gawain na makakasakit sa damdamin. Yun nga, ay kung tayo nagtuturo, kailangan walang masasaktan o walang matatapakang kultura. Pang-lima, ipamulat sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng kultura. Ang kultura ay kayamanan ng ating bansa, kaya kailangan natin itong pagyamanin
panatilihin. Kaya kailangan nating ibahagi, maunawaan nila ang kahalagahan ng kultura. Mga simulaing linguistic o ito ay tumutukoy o focus sa wika at kung paano ang mga mag-aaral ay nakikibagay. Kung 10, ang epekto ng unang wika. Nagsasaad na ang katutubong wika ay mahalagang sistema para maging sandigan ng mga mag-aaral sa paghula ng sistema o balangkas ng target na wika. Yun nga, ay ang ating wika ay ang sandigan para matuto tayo sa ating inaaral na or target na wika. Implikasyong pang-classroom. Ang pagkakamaling bunga ng unang wika ay naiwawasto. Yun nga, ay kung saan, di ba, tayo ay pinapasalita sa Filipino, pero minsan may mga salitang nasasabi natin, kunwari kanina, diba, nagkakamali tayo, nagagamit natin ang unang wika. Kailangan nasanayin natin ang ating mga sarili. Lalo na ng isang guro na iwasto ang bata kung siya ay nagkakamali sa malumanay na paraan. Pangalawa, ipaunawa sa kanila na hindi lahat ng katutubong wika ay dahilan ng pagkakamali sa pagkatuto ng ikalawang wika. Na hindi natin ipilit sa kanila na ang unang wika ay dahilan ng pagkakamali para matutuhan ang pangalawang wika. Yun ay sandigan. Kumbaga, nagiging basihan iyon upang matuto tayo ng pangalawang wika. Sapagkat merong mga termino o merong mga salita sa ating unang wika na ganoon na rin ang tawag sa ating pangalawang wika na ating inaaral. Diba? Halimbawa, sapatos. Sa unang wika ay sapatos yon, at sa ating Filipino na pangalawang wika ay sapatos rin. So, hindi ibig sabihin na lahat ng unang wika na ating natutuhan nung una ay salungat sa ating inaaral na wika. Implikasyong pang-classroom. Pangatlo ay sikaping maganyak sila na mag-isip ng tuwiran sa target na wika. Yun nga ay sanayin natin sila na ang focus ng kanilang pag-isip ay ang target na wika na ating inaaral. 11, interlanguage. Ito ay pumapasa ilalim sa isang masistemang proseso ng pag-unlad habang lubusan nilang nauunawaan ng target na wika. Ang matagumpay na interlanguage, tama kahit sa pananaw ng katutubong tagapagsalita, ay mali. Yun ang interlanguage. Tama kahit na sa pananaw ng katutubong tagapagsalita ay mali. Implikasyong pang-classroom. Makita ang kaibahan ng pagkakamaling interlanguage. Ang interlanguage ay tumutukoy sa kung saan ako lumaki sa Avid Eastern Samar. Ang tono namin ay iba. Ngunit bilang pakikiangkop dito sa Tacloban City ay sinusubukan kong magsalita ng inyong wika pareho lang namang waray, meron lang pagkakaiba sa mga ibang termino o di kaya sa tono. Tapos sinusubukan ko sabihin na meron akong narinig na ganito. Ginbabalhas. Diba? Balhas is pawis. Sa amin kasi ulas yun. So ako, sinusubukan kong makiangkop. Sabihin ko, ginbabalhas na ak. Yung ak ay implikasyon ng pagiging avid. Kasi sa inyo, ako. Kumbaga, sinusubukan kong makiangkop, ngunit mali pa rin sa pananaw o sa panirinig ng totoong nagsasalita ng mga taga-Tacloban City. Yun ay interlanguage. Pangalawa, maging maunawain kung makarinig ng interlanguage. Yun nga, ay kung mayroon tayong naririnig na sumusubok na magsalita, ay na gumagamit ng interlanguage, ay wag natin silang ipahiya. Kaya wag natin silang sitahin sa maling paraan, sa masamang paraan, kundi tayo ay makinig lamang sa kanila at iwasto kung maaari. Huwag ipahiya ang mag-aaral dahil nakakaringgan ito ng interlanguage. Yun nga, ay kung naririnig naman natin na sumusubok ang ating mga mag-aaral, ay huwag natin silang ipahiya. Pang-apat, iparamdam na hindi masama ang pagkakamali. Ito ay hudyat na may nagaganap sa pagkatuto sa wika. Himukin sila na iwasto ang piling pagkakamali sa pagsasalita. Yun nga, ay kung mayroon nagkakamali, ay himukin natin silang sabihin natin na
hindi masama ang pagkakamali sapagkat kung nagkakamali ka ay maiwawasto ka at hindi na iyon mauulit muli. 12, kakayahang komunikatibo. Meron tayong elemento ng kakayahang komunikatibo ayon kay Cannell at Swain. Una ay ang linguistic competence, pangalawa ang social linguistic, pangatlo ay discourse, ang pang-apat naman ay strategic. Ito ay tumutukoy sa sino mang nagtuturo ng wika ay kasabay na itinuturo ang isang sistema at kaugalian, pagpapahalaga, paraan ng pag-iisip, pagkilos at pagdamang mga taong gumagamit ng target ng wika. Yun nga, napakahalaga ang ginagampanan ng guro kung saan sapagkat kung tayo ay nagtuturo ng wika, kasabay rin nito ang pagtuturo ng isang sistema o kaugalian, pagpapahalaga, paraan ng pag-iisip. Kailangan nating maipahayag na halimbawa, kung ako ay nagtuturo ng Filipino, kailangan ng aking mga ginagamit na halimbawa ng pangungusap ay naayon sa kultura ng mga Pilipino at hindi yung mga malalaswa o hindi naman ayon sa ating kultura. Diba? Kailangan kung tayo ay nagtuturo ng wika, isinasaisip natin ang kultura o ang kaugaliang nakapaloob sa wikang ito. Implikasyong pang-classroom. Una, tiyakin ang konsepto ng pakikipagtalastasan. Pangalawa, gamitin ang wika bilang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Pangatlo, bigyang diin kung gaano kahusay sa pakikipagtalastasan ang mga mag-aaral. Yun nga ay palagi nating purihin o magbigay ng feedback sa mga estudyanteng nagpapakita ng kabihasaan sa pakikipagtalastasan gamit ang wika na ating itinuturo. Pang-apat, gamitin ang mga sitwasyong tunay na paggagamitan ng pakikipagtalastasan. Yun nga, ay kung tayo ay magtuturo ng wika, kailangan ang mga ginagamit nating pangungusap o halimbawang pangungusap ay naayon sa kultura na ating ginagamit na wika. Halimbawa, kung Filipino, kailangan sabihin natin, ang mga bata ay patakbong nagtungo sa kanilang lolo at lola at nagmano agad. Diba? Gumagamit ng po at opo. Yun ay halimbawa ng mga pangungusap. Ngunit iyon na rin ay nagsasalamin ng kultura o kaugalian ng mga Pilipino. Kumbaga, hindi lamang natin itinuturo ang wika, kundi tayo rin ay nagtuturo ng kultura at kaugalian. Ang mga simulain sa pagkatuto ng wika, ito ay naglalaman ang kalikasan ng wika, ang kalikasan ng mga mag-aaral at kung paano mabisang matututuhan nila ang wika upang magamit sa pakikipagtalastasan. Pakahalagang layunin ng ating pagtuturo ng wika na gamitin nila ang ating tinuturo sa pakikipagtalastasan sa totoong buhay, kung saan masasanay sila sa pakikipag-usap sa mga tao. Alam nila kung paano magpo at opo, alam nila kung paano batiin ang isang nakatatanda o kung paano pakitunguhan ang kanilang kaedad lamang. Yun po ang aking leksyon. Sana po ay mayroon kayong natutuhan. Maraming salamat. Ngayon po ay tutungo na tayo sa pagtatalakay ni Binibining Lenny Raquel. Panahon mo na po upang magtalakay ng iyong paksa.